Hello and welcome to Module 15 of CCNA Switching, Routing, and Wireless Essential course. So the title for this topic is IP Static Routing. So the objective of this module is to describe the command syntax for static routing. Configure IPv4 and IPv6 static routes. Configure IPv4 and IPv6 default static routes. Configure floating static route to provide a backup connection. Configure IPv4 and IPv6 static host routes that direct traffic to a specific host. Types of static routes. Static routes are commonly implemented on a network. So this is true even when there is a dynamic routing protocol configured. No? So mostly kasi sa real environment, combination yan eh. Okay, combination na merong dynamic and static. Depende siguro sa ano yun, sa situation. No? So we have several types of static routing. So we have standard static route, default static route, floating static route, and summary static route. Static routes are configured using the IP route command or IPv6 route command. No? Next hop option. So when configuring a static route, the next hop can be identified by an IP address, pwedeng exit interface of the router that you are configuring, or pwedeng magkasama. No? How the destination is specified creates one of the three following types of static route. Ayan. So we have a next hop route, only the next hop IP address is specified. Directly connected static route, only the router exit interface is specified. Fully specified static route combination, exit interface, and the next hop IP address. So this is the syntax no, for IPv4 static route. Sa global configuration mode ito inilalagay. No? The command is IP space route, then the destination network address and the destination subnet mask. So magka-partner yan. No? So network address and yung subnet mask niya. And it's up to you if you're going to use the next hop IP address. Kunyari, this is R1, tapos yung kapitbahay niya is R2, yung IP address ni R2 that is connected to R1. Or you can use exit interface. Kunyari si R1 yan, tapos ang interface connecting to R2 ay gigabit. So, yun yung exit interface nyo. Okay, so optional itong distance. No? Later, pag-uusapan natin itong administrative distance. No? So, pero by default, administrative distance of static route is 1. Take note, either the IP address, exit interface, or the IP address and exit interface parameters must be configured. So, halos pares lang naman ito sa IPv6 static route. No? So, the command is IPv6 route, yung prefix length, next hop or exit interface, or pwedeng next hop and exit interface. No? So sabi nga parehas lang naman or identical yung configuration nito sa IP version 4. Pinagkaiba lang naman syempre yung mahabang format ng IP address. So sa curriculum, ito yung gagamitin na topology, no? Dual stack. Pero in this demo, I will be using my pre-created no? Topology. Yan. So ito yung gagamitin nating topology in this demonstration.
As you can see, this is also dual stack IP addressing. Uh, what does it mean by dual stack? So, kapag ka sinabing dual stack, ibig sabihin nakakonfigure yung IP version 4 for IPv4 communication. At meron din tayong IPv6 addressing para sa native IPv6 communication. So, we cannot ping. Kunyari, ang destination natin IPv6 galing sa source na IPv4. Hindi po pwede yun. Okay. So, of course, ang gagamitin ng computer mo to ping the IPv6 destination is IPv6 IP address din na nakakonfigure sa mga PC natin. So, ito ay nakakonfigure na yung IP addressing pa lang. So, halimbawa yung IP address dito sa gigabit 00 natin for IPv4 and IPv6. So, puro IP address pa lang ito. Wala pa tayong routing dito. So, pakita ko muna, So, pakita ko sa inyo ang laman ng configuration yan. So, take note, I am using linked local addresses, pare-parehas sa lahat ng interface na active ng branch office. So, halimbawa, branch office. So, linked local address dito is FE80::1. Ganun din dito, So, hindi siya magko-conflict sa IPv6 because yung link local para lang dito sa isang segment. Yan, ito separate segment din siya kasi hindi naman siya routable. Okay. Okay, pakita ko muna. Show IPv6 interface brief. Then we can see that G00 is configured with FE80::1. Ganoon din, meron din siyang global unicast address, static 2000 db8 ACAD 1::1. On the other side, sa serial port naman niya, FE80 yung kanyang link local address. 2000 db8 ACAD 4::2 naman yung serial to natin for IPv6, So, I can show you further the configuration, show run section interface. So, gigabit, So, ito siya. Pag-configure ng manual link local address. Bakit, bakit ko ginagawa or bakit common sa mga example, sa Cisco topic, na maglagay ng link local address na manual. Pwede namang hindi. Lagay nyo na lang yung global unicast address kagaya nito. Kaya lang, pagka hindi nyo kasi in-specify na ganito, ang haba ng number niyan. So, manggagaling ang FE80::, sobrang haba na number dito, manggagaling sa MAC address ng gigabit na to. Okay? So, para lang madaling i-analyze, yung topology. Okay, lalo na kapag gumagamit na tayo ng mga dynamic routing protocols, na nababasa natin yung mga packets, malalaman natin kung sinong router yung nagbabato ng messages na yan. Kung ito makikita natin. Ayan, so ilang na may reason, saka pare-parehas na lang for familiarity sa command. Okay, kasi pagka iniba-iba natin yan, hindi malilito rin kayo, hilong talilong, diba? Ganun na mangyayari. So, ganun din naman dito sa interface serial natin na nagdinilagay natin. So, and so on, Ibig sabihin, sa regional office, link local niya rito pare-parehas. Okay, central office, ganun din. Okay, so let's go back here, So, IPv4 starting routing table. Of course, kapag wala naman tayo na-configure na routing, either static or dynamic, kapag nag-show IP route tayo, ang makikita lang natin dito directly connected. Bakit isang sila nga nakikita natin, yung local area network lang ni branch office? Kasi patay yung nasa gitna. Okay? Unless buhayin ko lahat ng topology natin.
Antay lang natin. Kasi nagbo-boot pa yung router natin dito. Kaya hindi pa natin nakikita yung dito. Anyway, verify natin. Show IP in brief. So naka-up na siya. Hindi show IP route. Makikita natin IC. So dalawa makikita natin dito kay branch office. Ayan. So pagka naglagay daw tayo ng IP address, host address para sa gigabit 00, no? Tapos nag-no shutdown tayo, automatic inaalam po ng ating router using ANDing process kung kaninong network address kabilang yung host address na nilagay ninyo doon sa interface na yun. Ayan, kaya nilagay dyan C. So you can see naman dito sa legend niya or codes, no? C is directly connected networks. Okay, so meron tayong dalawang C. So kung tatanungin niyo naman, ano naman yung L, no? Nakalagay daw dito sa L, local host route, no? Ayan, para siyang loopback interface, no? As you can see naman, no? Kung ano po yung nilagay kong IP address doon sa interface ng gigabit 00, kapag IPv4 gagawin niya is /32. Although, kung makikita nyo naman dito, ang ating subnet mask ay is /18. Ayan. So, the purpose lang naman ng local host na yan, no? Local host route for efficient packet processing. Ibig sabihin, kung may packet destined only, no, to 10.10.64.1, ayan. So, efficient lang yung packet processing niya. Ayun lang yung sinasabi. Wala nang ibang reason, no? Pero prior to version 15 of iOS version, no? So, check nga natin. Show version. Ito kasi gumagamit ito ng version 15 eh. Lower version 12 yata, no? Sa version 12 wala kayong makikitang L. Okay, ibig sabihin ma-manual nyo pa siya yung local host route. Pero binago na nila ito nung nagbago ng or nag-upgrade ng version into version 15 pataas. Okay. So yan, no? Dito sa ating central office, of course, as you can see, tatlong network yan. Kung IPv4 ang titingnan natin, show IP route, meron tayong tatlong C, tatlong L, no? Kung IPv6, show IPv6 route, halos parehas lang naman, directly connected. Okay. Meron nga palang bracket, no? So, check ko nga muna doon sa ating, ito wala siya nakalagay na bracket dito, no? Pero parehas lang siya sa IPv6. Pagdating sa administrative distance, 0 siya. Metric 0. So, yung administrative distance, ginagamit lang siya as trustworthiness of the route. Ibig sabihin, kapag ka naka-receive ng packet si router branch office galing kay PC1, tapos destined to any network, ang una muna niya babasahin sa routing table, ito yung connected. Kasi nga, mababa yung kanyang administrative distance. Most preferred siya. I-check muna, no? Kung magmamatch doon yung destination. Okay. So, kung wala, edi yung other routing, kagaya ng static routing or dynamic routing. May ibang number din yun. Okay. So, yung metric, no? Ito metric kasi ito eh. Purpose daw ng metric is to compute for best route eh. Of course, best route ito lagi. Kasi nakalagay yan sa interface nyo eh. Yan, so most preferred yung directly connected, no? So yan yung una niya binabasa dyan. Then ayan nga, no? Show IP route na command o kaya show IP route pipe begin gateway, no? Ayan. So sa IPv6 ganun lang din naman ang command, no? And then configuring, configuring IPv4 next hop static routing. Ayan. So as you can see yung format niya, IP route, destination network address. So tatlong destination IP address ang nakalagay dito. Ito yung mga subnet mask niya, iisa yung exit next hop IP. Sige, configure ko na siya dito sa topology natin. So according to our topology, no, para makarating tayo kasi sa different network na to, dapat kompleto yung routing table natin eh. So as you can see naman, using show IP route, meron lang akong dalawang
or sorry, dapat nandun tayo sa branch office. Yan, show IP route. As you can see, dalawa lang yung network dito, no? So dapat kukumpletuhin natin siya na ilang bang network to, bilangin natin. So dalawa na yan, no? 3, 4, 5. So kailangan ko ng tatlong static route, no? Ano ira-route ko? Ito yung mga malalayong network. Okay, hindi kasama to. Hindi rin kasama to kasi nasa branch office ka eh. Kahit ilagay mo yan, although tatanggapin ng CLI mo, still, ang naka-record dito kung ano yung nabasa niya. Kaya lang, nagdagdag ka lang ng line doon sa configuration mo, mas malilito ka pagka nag-show run ka, no? So, therefore, para malinis, no, tandaan lagi, ang ilalagay na static route entry for branch office ay yung indirectly connected network addresses. Tatlo yan. So, 1, 2, 3 na IPv4, no? Ganun din sa IPv6. So, indirectly connected yun. And then, kung next hop option tayo, ibig sabihin nun, kung ikaw si branch office, sino yung gateway mo going to those three networks, no? E di, yung IP address ito ng router central office sa S21, pare-parehas yun. Na yan lang yung dadaanan mo. Single gateway ka lang. Yan. Sige, configure natin, no? So, punta tayo kay branch office. So, bahala kayo kung ano yung gusto nyong unahin sa tatlo. Ayan. So, wala naman siyang order of precedence, no? Ayan. So, ang command daw ay IP route. Ayan. So, IP route 10.10.128.64 na network address. Ito yung kanyang subnet mask 240. Nandito tayo. Branch office ako, Ito yung ilalagay ko sa routing ko. Yung IP address dito ni central office. 10.10.128. Ang ginawa ko yata dyan is 81 Okay, 81. To verify that, show CDP neighbor detail. Show CDP neighbor detail. Wala. So, kaya pala should be show. Do show. Kasi nasa global pala tayo. So, meron tayong neighbor dito which is central office. Ang IP address daw niya sa serial ito 10.10.128.81. Tama tayo. So hindi pa ako pumapasok dito pero nakita natin using CDP protocol yung IP address niya. So tama yung ating kung babalikan natin, no? Ayan, tama yung next up natin. So isang entry para dyan, edit ko na lang ng konti para sa second entry natin. 10.10.128.84. Subnet mask niya 252. Ganun pa rin from branch office next hop. Ito pa rin naman yun, no? Hindi pwedeng next hop, hindi pwedeng ganun, no? Next hop isang hop lang siya. Yan, so parehas lang yung next hop natin for branch office. So, destination 10.10.128.0. Ayan. So, to verify kung tamang tatlong entry yung ginawa natin, show or run include IP route. Ayan. So, tatlong entry. So, then, balik tayo dito. O nga pala, to verify kung na-install na natin siya sa routing table, edi show IP route. So, tingnan natin yung order ng addressing dito, no? So, 10.10.64.128.0 128.64 under tayo ng isang parent IP address, no? Okay. So, ibig sabihin, halimbawa, naka-receive daw siya ng naka-receive siya ng packet dito sa gigabit 00 niya, no? Galing sa PC1.
destination daw ay ito, something na 85 something, no? Or ibig sabihin 86 na IP address halimbawa yung destination. So syempre ang lookup niya simula muna dito, and then ma-hit niya itong portion na yan. Ipa-forward niya ngayon dito sa gateway natin. So ganyan ang lookup niya kapag nakaka-receive siya ng packet destined to any destination. What if naka-receive ng packet si branch office sa interface niya na gigabit 00 destined to a network address or destined to an IP address na wala sa routing table. Yan. So wala daw sa routing table. Halimbawa nagping yung PC natin 8.8.8 wala sa routing table. Yan. So syempre una muna niyang gagawin is basahin muna niya dito ba siya. Kung wala, ay di drop ko siya. Tapos magbabato akong ng notification kay client, no? Si router branch office magbabato ng notification kay PC1 destination host unreachable. Okay, so ano mangyayari? So i-drop niya yung kapag wala sa routing table. Okay, so for IPv6 halos pares lang din naman yung syntax, no? Nagkataon na nakakalito siya kasi IPv6 ko hindi pa kayo sanay. So for IPv6 ang ilalagay ko tatlo rin, 1, 2, 3. So check nga natin kung makikita natin sa CDP yung IPv6. Show CDP neighbor detail. Parang hindi niya pinapakita. Ayun, ito yung magiging next up natin, si ACAD 4:1. So palitin na rin natin siya. Tatlong entry for IPv6. Now, configure terminal. IPv6 route. Medyo mahaba, double check ninyo yung addressing. Yan, para sa network yan, ano? Ito yung prefix. Ang tawag niya kasi sa network prefix ibig sabihin 2000 db8 ACAD 3, apat yan na fields. Each field consists of 16 bits 16 bits 16 bits 16 bits 64 bits siya. Yan. So ito yung magsisilbing tinuturo niya na 64-bit network yan. Okay, then yung next up natin 2000 db8 ACAD 4:1 according to configuration here, no? ::1 siya. Ito dilagay ko dito : 2. Yeah, isa na yan. So para sa ACAD 5, no? Edit ko na lang ito 5 2 according sa topology 2. Ayan. So ngayon may command din na kailangan i-enable, no? Yung IPv6 unicast routing. Ayan. Para mamaya mag-route yan, ano? Kasi by default naka-disable yung routing Ayan. Huwag nyo kakalimutan yan. So without IPv6 unicast routing, kahit napakaraming static route nilagay nyo, hindi nyo ma-reach yung destination kasi naka-disable yung IPv6 routing, no? Then let's verify, no? Show IPv6 route, no? Ayan, show IPv6 route. Ito siya, destination network, administrative distance and metric 0. Ayan, nakita nyo ngayon, no? Yung directly connected ay administrative distance 0, administrative distance 1. Yung ibang protocol may mga number din yan. Okay, route preference, no? Kung sino yung in reality kasi kung pinagsama-sama nyo lahat, no? May static ka, may dynamic, kung sino yung pinakamababa kasi doon na administrative distance going to that destination, yun yung pipiliin niyang best route. Okay, siguro sa mga darating na topic, no, ng CCNA, mauunawaan nyo siya, no? Lalo na kapag may dynamic routing. Okay, so tapos na ako doon sa entry, no, sa branch office.
Although wala pa akong configuration dito, pinakita ko lang muna sa inyo how to configure yung tinatawag nating static route next hop option or next or IPv4 and IPv6 next hop static route. Nakikita niyo yung word yan na na via, no? Via the gateway. Okay. So when configuring a static route, another option is to use exit interface to specify the next hop address. So tanong is ano ba ang best, no? Yung directly connected or yung next hop, no? So balikan ko muna yung next hop natin, no? May di-discuss lang akong mahalagang topic dito, no? Show IP route. Yan, so ganito. So halimbawa itong si PC1 nagping dito kay PC3 na may IP address na 10.10 na 128 so this is 78. Yan. So 78. So naka-receive or ito yung packet, ICMP packet dumaan kay branch office gigabit 00. Yan, na-receive niya. Tapos chinek niya yung destination IP address which is 10.10.128.78. Titigan niya ngayon dito, no? Kanino kayang network kabilang ang 10.10.128.78 na IP address. So syempre mag-a-undding process yun kasi meron ding subnet mask na kasama yun eh. Okay. So malalaman niya na nandito siya. Ayan, under ng 10.10.128.64, no? So hindi pa niya basta-basta ipo-forward yan. Okay. Syempre titingnan niya kanino niya ibabato yung packet papalabas, no? Dito sa S20. So makikita niya ipo-forward daw niya yan dito kay 10.10.128.81. Ayan. Pero susunod na process niya, kailangan ma-map niya to sa exit interface. Parang ARP. Okay, parang sa ARP, 'di ba? IP address ang alam natin, tapos kailangan ma-map siya sa MAC address. Dapat may ka-partner din ito na data link layer address or interface. So gamit tayo nitong yan. So ito ngayon yung ating address, no? Yung next up natin. Alamin pa niya. Ito bang 10.10.128.81 kaninong interface kaya siya connected? So hanapin niya rin niya dito sa routing table sa directly connected. Ayan, hanapin niya siya sa to 10.10.128.80. Tapos imamap niya yan dito. Yan yung mapping niya. Tawag dito is recurse. Yan, recursive lookup. Para siyang ARP. So, ibig sabihin, lagi pala niya yung ginagawa. Okay. Kada ping natin, kada packet natin, papunta ron, recursive lookup. Kunyari, 4 na ping packet yan, hindi 4 na recursive lookup ang mangyayari. Kung meron kang 100 entries na static routing, tapos next hop option, puro may recursive lookup yan, that will of course use the CPU cycle ng ating router. Nakakadagdag burden sa CPU yun. So may solution naman dyan. May solution dyan para hindi na siya mapping, no? Or para hindi na siya mag recursive lookup. Yun yung directly connected static route. Okay, so balikan natin. So mawawala itong via kapag kinonfigure natin yun, no? Again, tandaan natin kapag IPv4 or IPv6 next hop static route, may recursive lookup yan that can use up yung CPU ng ating router. Okay, minsan bumabagal, no? Nagki-create ng delay. Solution or best practice, directly connected static route. Yan. At least alam niyo lang, no, yung concept niya. So IPv4 directly connected static route.
Of course, doon ka na sa ano to sa kabilang tawag dito sa kabilang router ko na siya i-configure. Siguro kay central office. Yan, from central office going to this network and this network, ano, how to configure directly connected static route. So balikan natin yung sample. So halos pares lang, no? IP route, destination network, yung subnet mask niya, pinagkaiba lang ay meron na tayong exit interface. Okay, so balikan natin. When configuring a static route, another option daw is to use exit interface to specify the next hop address. 3 directly connected IPv4 static routes are configured daw dito sa sample natin sa sa curriculum, ano. Take note, using the next hop address is generally recommended. Yan. Directly connected static route should only be used with point-to-point serial interfaces. Yan. So, ibig sabihin, kung ang exit interface daw natin ay serial, the best daw ay directly connected. Okay? Pero kung yung hindi tayo sigurado, no, regarding sa kung ano yung exit interface natin, baka mamaya gigabit yung exit interface natin, sabi niya rito, generally recommended daw yung next hop address. Kaya lang, nagkikreate siya ng recursive lookup process na minsan nagkikreate din ng delay. Okay, may solution din doon. No, paano kung ang exit interface mo is not serial? Yan. Pero punta muna tayo kay central office. Central office. Show IP route. So wala pa naka-configure na static route dito. Show IPv6 route. So ang gagawin ko ngayon is dito lang ako magko-configure, no, ng directly connected static route papunta kay branch office local area network. Yan. Kasi as you can see, nakagigibit dito, ibang topic ang ilalagay ko rito o ibang configuration na lagay ko rito. Pero kung puro serial yan, edi configure ko na rin siya dito, no, kung serial yung exit interface natin. Pero dito sa demo ko, ang gagawin ko lang ay static, directly connected static route going to this network for IPv4. So IP route destination network address 10.10.64.0.192.0 S21. Yan, naki-central office ako. Ito yung exit interface ko. So any packet destined to this network will be forwarded out here, no? Yan. So sa IPv6 route, yan. And then verify natin ano nga ba ang itsura, no, ng entry nito sa routing table. Di show IP route. Take a look at the S entry. 10.10.64.0 is directly, no? Pero static na, di ba? Pero yun ang nilagay niya, directly connected. So ibig sabihin nito, wala nang recursive lookup process dito. Kapag may packet si PC3 na ipadadala kay PC1, diretso na yan. Diretso yan papalabas na serial 21 hanggang makarating sa destination. So it lessen the burden for our CPU cycle. Yan, ganun din for IPv6, na. Okay, siguro buksan na rin natin to. Oh, sorry. Start. Tapos verify nga natin, no, kung may communication. So from PC1, ping ko dito sa PC3. Show IP. So wala pa pala ako IP address dito. Show IPv6. IPv6 meron ako, kaya lang naka-dynamic ang haba nito. So gusto ko mag-manual, no? So dito lang to sa GNS3, ano? So IP 64. Sorry, this is
63254 yung huling address niya. Kagandahan nito dito sa virtual PC na ito ay pwedeng slash, then the gateway, ito PC, tapos gateway niya rito 64.1, not in the same subnet. Nga pala, kasi 64 na tayo. 64, tapos ang susunod 128, 64, edi 127254. Ayun pala. So 127254. So configure ko rin yung yung global unicast address na static, no, kasi masyado mahaba to. Masyado mahaba yan. So gawin ko IPv6 or IP. Yan. Ang purpose ng auto na yan ay para sa gateway, no? Automatic yung link local address nito ang gagamitin ni PC1 as gateway. So show IPv6. Di mas maikli na siya ngayon. So kabilang side, no? So 64, so 64, 80, 78. Oh, 128. Check ko lang, no? Baka mali yung entry natin kay kay branch office. Show run include IP route. Tama naman. 10.10.128.64, no? So IP 2000 DB8 ACA 3:264 auto. So let's check kung mapiping natin tong IP. So ibig sabihin from PC3 lumabas dito diretso. Siyempre yung reply naman ito, pagpasok dito check sa destination, check yung next hop, recursive lookup sa serial 20 reply, no? How about IPv6? Sana gumana yung IPv6 natin dito. Ayan. So si 2000 DB8 ACAD 1:2 which is PC1, nagping tayo kay PC3, nakarating. Okay, so let's go back here, no? So yun yung directly connected static route natin. Yung makikita natin is directly connected. Wala nang recursive lookup process, no? Makakatipid tayo ng CPU cycle. So halos parehas lang naman ang format doon sa IPv6. So IPv6 fully specified static route. So ito yung solution kapag ang exit interface mo is not serial. Okay, bakit? Ano mangyayari kapag kunyari nag-IP route ako, destination network address, destination subnet mask, at gigabit lang? Tatanggapin naman ng
CLI. Pero may warning yun eh. Okay. Laging may warning yun. If not point to point daw, ano. So, kailangan meron siyang next up. Bakit? Ano mangyayari kapag ganun nga? Pagka nagbato si R1 ng packet destined to this network, no, doon sa exit interface G001, matatrap yan. Kunyari dito. Gigabit 10. Gigabit 00 lang nilagay natin. So, matatrap sila dito. Okay. So, ibig sabihin, hindi tayo makakarating dito. Kung nagpiping tayo from PC3 pag ganun, at hindi natin nilagyan ng mapping yung G10 sa next up IP address nito, iikot lang sila dito. Kasi mag-ARP dito eh. Tandaan natin, Ethernet exit interface yan, or Gigabit Ethernet, may ARP na nangyayari dito. So, ma-utilize yung bandwidth natin dito ng unwanted traffic. Yan. Therefore, kailangan natin siyang tulungan, no? Para hindi siya mag-ARP. Yan. Tulungan natin si G10 na i-map dito sa kapitbahay niya. Yan. So, ganito yan. So, close ko muna ito. Central office tayo, no? Okay, so meron na tayong route papunta rito, kaya lang directly connected using serial. Gusto ko naman dito fully specified static route sa 10.10.1280 kasi exit interface natin gigabit eh. IP route. So IP route 10.10.128.0 255.255 255.192. So gigabit 10. Next up natin ito yung IP address dito, which is 10.10.128.86 kasi ito 85.86. Ayan. So wala nang ARP na mangyayari dito kasi tinulungan na natin siya, may mapping na siya na manual eh. So bato ka agad yan dito, makakarating dito. Okay, so ano yung itsura nito sa routing table? Show IP route. Take a look at 10.10.128.0/26. Yan, administrative distance 1, metric 0, via the gateway 10.10.128.86, exit interface gigabit ethernet 10, no? Ayan, so yan yung itsura niya. So sa IPv6 kompletuhin natin. Subukan lang natin, no? Baka kasi meron siyang hihinging ibang way, no? Ayan, sige, bago tayo mag fully specified sa IPv6, tuloy muna natin to. IPv4 fully specified static route, exit ethernet exit ethernet interface plus the gateway of the neighbor. For IPv6 daw, ito yung scenario. In a fully specified static route, both the exit interface and the next up IPv6 address are specified. There is a situation in IPv6 when fully specified static route must be used. If the IPv6 static route uses IPv6 link local address as the next up address, use fully specified static route. So, ulitin natin. If the IPv6 static route uses the IPv6 static route uses the IPv6 link local address as the next up address. So ibig sabihin, kunyari gusto may configure next up eh. Next up IPv6, no? Static route, pero yung link local ng kapitbahay niya yung ilalagay mo. Hindi daw po pwede yun. Pwede lang daw siya kung fully specified static route. So kagaya nito, CR1 going to 2001 DB8 ACAD 1:64. Ayan. Ito, no? IPv6 route. Ito nilagay niya, no? IPv6 route 2001 DB8 ACAD 1:64 FE80::2 interfaces has to be specified for link local next up. Okay? So, ibig sabihin nito, hindi niya tatanggapin. Subukan natin, no? Kung i-install ba niya sa routing table. Pero check muna natin.
show IPv6 route. Meron tayo isang entry dito, no? Directly connected to eh. Directly connected kasi serial. Ayan o, serial. Subukan natin dito naman sa kabila. So, central office. IPv6 route 2000 db8 ACAD 2/64 nyari ginamit ko rito FE80::2 eh. Ayan siya oh. Interface has to be specified para daw sa link local next up. So check muna natin kung in-install ba niya yan. So do show IPv6 IPv6 route. Isa lang yung entry natin. So ibig sabihin hindi niya ini-install yan, no? Yung maling entry. So therefore exit interface muna tayo. Followed dito ako kay central office. Exit interface ko yung next up ko rito FE80::2. Wala nang error, no? Show IPv6 route. Yan, so meron tayong dalawang entry. Fully specified, no? Yan, fully specified siya. So the reason a fully specified static route must be used is because IPv6 link local address are not contained in an IPv6 IPv6 routing table. Link local addresses are only unique on a given link or network. So the next hop link local address may be a valid address on a multiple network connected to the router. So therefore it is necessary that the exit interface be included. So the following example shows the IPv6 routing table entry, no? Yan, so via FE80::2. So verification command, show IP route, show IPv6 route, ping or trace route, no? Sige, kompletuhin ko muna yung topology natin. Yung huling IP address nito 62.26 gateway. So wala pa pala dito, no, sa regional office. So tuloy natin siya. Default static route. And a default static route is a static route that matches all the packets. So ibig sabihin, kagaya sa route sa ano nyo, sa router nyo, sa inyong mga bahay, no, yung inyong DSL router or yung nag-iisang router sa company connected to the ISP. Imagine niyo kung maglalagay kayo ng individual static route for every websites, no, na destination niyo. Masyadong malaking entry, baka umabot pa ng ano 'yun, 500,000 static entries, no. So therefore hindi siya appropriate na ganoon, no. Pwede nating utusan si router 1 na kapag kunyari naka-receive siya ng destination is Facebook na wala sa routing table, pero kung may default route ka na quad 0, ibabato na lang niya papalabas. Yan, siguro ng purpose nun. Pero kung wala kang default route, wala rin sa routing table niya yung destination mo, drop the packet, no? Yan, so balikan natin. A default route daw, no, is a static route that matches all packets. So ibig sabihin ang destination natin dito na address ay quad 0, no? 0.0.0.0. Ganon din yung subnet mask. A single default route represents any network that is not in the routing table.
Yan. So, routers commonly use default route that are either configured locally or learned from another router. The default route is used as the gateway of the last resort or last resort. So, default static route are commonly used when connecting an edge router to the service provider. So, halimbawa, ito yung edge router natin. Router natin papunta sa multiple destination. Tinatawag din siya stub router, no? Or a stub router, a router with only one upstream neighbor router. Isa lang yung upstream niya. Okay. Ganito yung configuration sa IPv4. Yan. Pwede nga pala na ano yan, no? Default route, kunyari, ito kasi yung destination network, subnet mask, pwedeng next hop, static route, pwedeng exit, or directly connected static route. Kung serial lalagay ninyo yung exit natin. Kung gigabit yung exit natin, edi fully specified default static route dapat siya. Okay. Kung IPv6 ang destination natin, ito yung counterpart ng 0, no? Double colon slash 0. Yan, sige. Configure natin ito. Dito kasi ko-configure. Regional, no? Kasi pupuntahan niya ang dami, no? 1, 2, 3. Para lang makumpleto yung types of static route, no? Regional. Show IP route. Ayan. So, lalagay natin ay IP route quad 0. Destination network, hindi natin alam. Subnet mask yan, hindi rin natin alam ano yung tsura. Gigabit. Tapos 00, then next up IP. Fully specified default static route, no? 85. So, for IPv6 route. Double colon, then balikan nga natin, double colon sa 0. So, ito ay pwedeng gigabit din, no? Tama, gigabit 00 FE80 colon 3 kasi ito si colon 3. So, fully specified IPv6 route ito. Fully specified default IPv6 route. Show IPv6 route. Ito makikita natin. Show IP route. Meron siyang asterisk. Yung S asterisk or yung asterisk daw, ano? Wait. Ito yung static kasi, no? Static. This is candidate default route. Ayan, asterisk candidate default route. So, ibig sabihin ito, ayun daw, gateway of last resort. So, ibig sabihin nito, lagi niyang babotohan ito. Yung neighbor niya. To the network, to any network, to any destination network. Ay, ibig sabihin yan. Show IPv6 route. Dito wala nakalagay na gateway of last resort. No? Pero, double colon, no? Default route. So, let's see if makaka-penetrate tayo sa different destination, no? Dito sa PC2. Okay, yan si 78. Yan si subnet 3.
So nagta-time out siya. 1010 127254. So dito kasi check na natin, no? Meron na ba tayong route dito sa 1010-1280? Let's see sa branch office. Okay, mali ako dito. Ngayon, no? Hyperroute 1010-1280-255-255 252 1010-12881. So mali itong entry ko. Yan, nangyayari yan, no? Kahit na may experience ka na sa matagal, no, sa networking, paano mag-delete ng maling route? Negation, no? No. Tapos paste nyo yung line na yun. Yan. Balikan natin. Show, run, include IP route. Dapat malinis. Dalawa na lang. Correct natin to. Dapat ang kanyang subnet mask ay 192. So balik tayo kay PC2. Ayan, so that solved the problem, ano? So I'm not sure kung supported nitong virtual PC na to yung trace route. Trace route nga natin. 10.10.127.254. Trace sa kanya, trace. Ano yung purpose ng trace? So the purpose ng trace, para ka nagping, no? Para ka nagping from PC2 going to PC1, pero gusto mong makita every hop, no? Ibig sabihin tumalon yung packet ni PC2, no? I-display ngayon yung IP address to yung gateway, which is this one. From this router naman, next up, which is 85. From central office, tumalon dito sa serial 20, 82. Okay. And then, destination. Okay, dito natin, trace. So, para makita ninyo kung saan yung putol, ano? Kunyari, nag-trace ka, ito lang yung huling nakikita ninyo. Hanggang dito lang siya. Ibig sabihin niya, may problem tayo sa bandang area na to. Yan tayo magpo-focus ng troubleshooting. Okay, dito na tayo. So, verify a default static route. The show IP route static. Show IP route static to filter, no? Yan. To filter na only S lang yung makikita natin. Ayan. Display the content of the static route in the routing table. Take note of the asterisk daw, no? Next to the route with the S. Asterisk indicate that this static route is candidate default route, which is why it is selected as the gateway of last resort. Notice that the static default route configuration uses /0 mask for IPv4 default route. Remember that the IPv4 subnet mask in the routing table determines how many bits must match between the destination IP address of the packet and the route in the routing table. A /0 subnet mask indicates that none of the bits are required to match, no? As long as a more specific match does not exist, the default static route matches all the packet. Yeah, meron tayong tinatawag na floating
floating static route, no? Another type of static route is a floating static route. Static routes are static route that are used to provide backup. Okay. Sige, dito sa ating drawing tayo ng topology. Yan. So halimbawa, ito yung router nyo. Ito yung ISP-A. Halimbawa yung primary natin, no? Si ISP-A. Halimbawa serial. ISP-B. Secondary internet. Then local area network natin. So, para makakonect tayo sa internet, di ba default route? Okay, so ibig sabihin meron tayong dalawang entry. Yung IP route 1, 2, 3, 4. So, destination network, destination mask, nyari S1. Yan yung primary. Kasi, administrative distance yan, ano? Or, yung metric niya na ay 0. So, primary yan. Yan yung install niya sa routing table. Kung gusto nyo yung maging backup ito, kung mag-down ito, pero default route din ang gusto ninyo, another entry. Yan, another entry. So, dalawang entry na default route ito. Pero kasi pagka kunyari hindi nyo kapag parehas lang yung entry niyo tapos iniba nyo lang yung exit interface, ma-override lang siya. Yan, so gawin natin S2 space. Kunyari IP route quad 0 space S2 serial 2. Default kasi nito metric 0. Taasan natin akong konting default ito is administrative distance 1. Okay, which is primary yun, no? Ayan, di taasan natin, no? Pwedeng tayo pumili 2 to 255 yata yun. Di 2. Yun yung entry natin. So dalawang entry tayo dyan sa router na yan. Again, ito yung unang makikita natin sa routing table, no? Pagka nag-down ito, meron kang default route, kaya lang nakalagay nakalagay ay 2/0 para sa network niyan. Ito, by default 1, 0. So, yun yung purpose ng floating static route, na kapag nag-down yung primary default route natin, automatic yung traffic natin dito dadaan. Ito yung sample niya. So, meron dalawang ISP, or meron dalawang route going to the same destination. Ito yung una, primary. Ito yung may install sa routing table. Pagka nag-down yung interface na yan, mag-up ito. Okay, kailangan i-down yun para makita nyo na nag-transition. Kung IPv6 naman na pag-uusapan natin, halos pares lang. Kunyari ito, default route. Going to ISP1, ISP2. Tataasan nyo lang naman. So, check nga natin sa sa CLI kung hanggang saan yung administrative distance na pwede natin gamitin. Although hindi ko i-configure, question mark lang tayo. Nyari S. So, distance metric for this route, pwedeng 1 to 255. By default, 1, Okay. Baka may enter ko. So, of course, if you want to test the floating static route, mag-simulate kayo na nag-down yung interface, doon sa primary internet, tapos check nyo routing table ninyo
dapat may default route pa rin, kaya lang mayroong mataas na konting metric, no? So kagaya nito. Another type of route is host route. A host route is an IPv4 address with a 32 mask for IPv4, 128-bit naman yung mask for IPv6. So the following shows the 3 ways a host route can be added to the routing table. Automatically installed when an IP address is configured on the router. Configured as a static host route. Host routes automatically obtained through other method, no? Tingnan natin. Automatically installed host route. Yan, yung Cisco IOS automatically installs a host route, also known as local host route, when an interface address is configured on the router. A host route allows for more efficient process of for packets, no, that are directed to the router itself rather than for the packet forwarding. So this is in addition to the connected route, no, designated with C in the routing table for the network address of the interface, and L or local routes, no, in the output of the routing table. Pwede rin naman daw tayo mag-manual. No? Kunyari, gusto nyo yung traffic ni branch office going to a specific server. No? A host route can be manually configured. No? Can be manually configured static route to direct traffic to a specific destination device such as the server. The static route uses destination IPv4/32 or destination subnet mask /32 for IPv4 and 128 for IPv6. Ito yung sample niyan. Nasubukan natin yan maya. So verification, no? Show IP route. Ito siya. Specific ano to eh. Host ito eh. Host address, hindi network address. Yan, sige, subukan muna natin, no? Para kay regional office going to this host. Gawa tayo ng static host route. IP route 10.10.64 127.254. Ayan. Tapos siguro pwede natin gamitin ay fully specified, no? G00. Ayan. So check natin yung entry. Show IP route. Nga pala, hindi niya tatanggapin kasi hindi, tinanggap niya. Ayan pala. Okay. Kala ko hindi niya tatanggapin dahil meron tayong default route eh. Pero syempre ito yung gagamitin niya, no? So siguro kung wala itong default route, subukan ko muna, no? Tanggalin natin ang default route, kaya lang hindi tayo makakadaan dito. Anyway, sige, okay na yan, basta yung entry lang, no? The purpose of this daw, kapag nagping tayo from PC2 to PC1, no? Rekta lang naman yung traffic natin for efficient processing. So how about IPv6 local host route? So IPv6 route, so G00FEAT ::3 show IPv6 route. Ayan, kita nyo, no? 128. Ayun lang naman yun. Pero kapag nag-setup kasi kayo ng mga small office, usually hindi naman niya may experience eh. Okay, so I'm not sure, no, kung saang environment siya ginagawa. Siguro sa mga malalaking organization, no. Yan, basta kasama lang siya sa topic, no. Ibig sabihin merong iba't ibang way na mag-configure ng static route.
So basahin natin, for IPv6 static route, the next hop address can be the link local address of the adjacent router. However, you must specify an interface type and an interface number when using a link local address as the next hop. So, napasa tayo for this module, ano? I hope this video discussion and demonstration, no, makes you understand, no, yung mga topic na ito. The best way para matest ang inyong knowledge is to do it yourself, no? Gayahin nyo yung topology kahit sa packet tracer. Configure ninyo yung mga addressing, then test, no? So iba pa rin na pinapractice ito on the laboratory environment. Okay, so again, maraming salamat. Thank you for listening and viewing this video recording, ano.